Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang yunawang kagandang loob ay mangunat sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, ay pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinabi ko sa inyo, at sino mang napatuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap ng maging matuwid ang paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatupad at kautusan ay nagpapahiwalay na kay Kristo walang karapatan na walang habag ng Diyos. Ngunit umaasa na kami sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga nakikipag-isa kay Hesukristo. Wala nang halaga ang pagpatuli o di pagpatuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa salmo, ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may namumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yao'y aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbuli-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanayahan ng isang pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseo nang makita niyang kumain si Jesus na hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinugasan ninyo ang labas ng tasa at ang pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at pagiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa parehong pagbasa natin ngayong umagang ito, Martes ay ka-28 linggo sa karaniwang panahon, papapansin natin dito ang pagpapahalaga at pagpaalala ng Panginoon kay ni San Pablo sa kung ano talaga yung dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. Na hindi ang panlabas lamang, kundi higit sa lahat, ay kung ano yung nasa kalooban. Sa ating pong unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, ay patuloy ang pagtuligsa, pero pagpapaalala ni San Pablo sa mga Kristiyano tungkol sa old tradition nila bilang Hudyo tungkol sa pagtutuli. Kasi nga para sa kanila, dahil sila yung mga Kristiyano na, yung mga old traditions sila bilang Hudyo ay kinakailangan pa rin para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang kabanalan. Yun ang patuloy na gustong gawin bilang Hudyo, Kristiyano, at ito rin yung gusto nilang i-impose doon sa mga hentil na naging Kristiyano. Yung pagtutuli, yung pagkain ng kosher foods at iba pang mga tradisyon nila, na yun ang pinapahalagahan. Pero sabi ka ni San Pablo na ang lahat ng ito ay napawawalang bisa na dahil sa ating pananampalataya sa Diyos.
sa ating pagkipag-ugnayan sa Diyos. Kasi nasa isip nila, para sa kaligtasan, kinakailangan mo pa rin sundin ang mga tradisyong ito. Pero ngayon na sinasabi ni San Pablo sa kanila, sapat na ang pananampalataya, sapat na ang mga gawang naudyok ng pag-ibig upang tayo mabuhay sa kabanalan at matahak natin ang landas ng kabanalan. Samantala sa ating pong ebanghelyo, ating natunghayan dito, ang maganda sanang kainan, pero nauwi sa hindi man masyadong trahedya, pero pagkapaalala ni Jesus sa mga Pariseo. Dahil sa ebanghelyo, matapos maanayahan si Jesus na isang Pariseo para kumain, ang nangyari po, hindi nagugas daw ng kamay si Jesus bago siya kumain. Pero, bakit ito pinansin ng Pariseo? Hindi dahil sa madumi ang kamay ng Panginoon, kundi dahil hindi niya sinunod yung paraan ng paghuhugas ng mga Hudyo. Pinansin ng Pariseo ang hindi paghugas ng kamay ni Jesus, hindi dahil sa madumi ito, kundi dahil hindi niya ginawa yung pamamaraan yung pamamaraan ng mga Hudyo kung paano maghugas ng kamay. Nabanggit ko na to last year, yung paghugas ng kamay mula sa dulo ng daliri papunta dito sa pinaka ibaba ng braso, tapos babalik ulit hanggang sa ito ay magawa nila ng lubusan at tama. So more on the external ang focus nila. Kaya ngayon, ang paalala sa kanila ni San Pablo at hindi ng ating Panginoon, ang higit na mahalaga ay hindi yung nasa labas, kundi kung ano yung nasa kalooban ng bawat isa sa atin. At anong paanyaya nito sa bawat isa sa atin? Na tayo bilang mga tao, very concerned din tayo sa ating image. Very concerned din tayo sa outward appearances natin. Tama naman iyon na maging maayos tayo sa tuwing tayo humaharap sa mga tao. Pero ang tanong, yung bang kaayusan na pinakikita natin sa labas ay siya ring kaayusan na makikita sa ating kalooban. Yung kagandahan bang nakikita sa ating labas ay siya ring kagandahang nakikita sa ating sariling kalooban. Kaya ito isang magandang paalaala sa atin, paanyaya na patuloy na suriin ang ating sarili, ang nilalaman ng ating isip, ang nilalaman ng ating puso, ang mga salitang namumutawi sa ating bibig, ang nilalaman ng ating mga text, ang nilalaman ng ating mga messages sa mga social applications na ginagamit ng bawat isa sa atin. Kasi minsan, mas focus tayo sa kung ano yung mas nakikita sa labas kaysa dun sa hindi nakikita ng mga tao. Pero alam nating nakikita natin at alam din natin higit itong nakikita ng ating Panginoon. Iti paalaala lamang sa bawat isa sa atin. Dahil ninanais ng Diyos ang kabutihan, ang kaayusan, ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Baka sa bandang huli, inaakala kasi nating tayo nasa una, pero sa katotohanan, tayo pala yung nahuhuli. Pag inisip natin, tayo ang hinahangaan ng tao, pero sa bandang huli, baka hindi tayo makilala ng Panginoon kapag tayo humarap sa Kanya. Amen. Mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas sa atin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanyang ating mga pangangailangan. Ating itutugon, Panginoon,
ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal at gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong at ipinahalagahan ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asang kalinga, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao naway bigyan ng gantimpala ng Panginoon ang kanilang tapat na paglilingkod na walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang natatanging kahilingan ni na Josephine Bardos, Clarita Jojo Clemente, Kim Adrian Palma. Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Rogerson Villanca at Lamberto Resurrección, patuloy nating idalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Crisanto Ngo, Renato Cruz, Marcela Lizarondo at Rodolfo Salamat. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Father Ramon Orlando, Rafael Florentina, Lydia, Rex, Pasencia, Pedro, Alex, Fiona, Yurian, Conrado Jr. at Fernando. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming daan, hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatabi sa kaluhatian sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo,
Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, inilulog namin sa dakilang makabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso